Sa isang liblib na baryo sa norte, napatira si Mang Ruben, isang magsasakang kilala ng lahat dahil sa kanyang kasipagan. Madalas siyang nakikitang napayuko sa ilalim ng araw, hawak ang araro at kasama ang kanyang kalabaw na si Berto. Sa kabila ng hirap ng trabaho, hindi nawawala sa kanyang mukha ang payak ng ngiti, tanda ng kasiyahang nakukuha niya sa simpleng buhay. Bata pa lamang siya ay iniwan na niya ang pag-aaral upang makatulong sa pamilya. Kaya lumaki siyang walang formal na edukasyon. Ito ang madalas na dahilan kung bakit siya pinagtatawanan ng ilan, ngunit kailanman ay hindi niya ito ginawang sagabal para magpatuloy sa buhay. Tahimik lang siyang tao, hindi pala reklamo at kontento na sa pagtatanim at pag-aani ng kanyang palay at gulay. Ang kita niya ay sapat lamang para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan at may kaunting sobra para sa mga biglaang gastusin. Sa baryo, siya ay kilala bilang isang taong handang tumulong kahit sa kabilang ng sariling pangangailangan. Kung may kapitbahay na walang makain, madalas ay nagbibigay siya ng kaunting bigas o gulay mula sa kanyang ani. Kung may nangangailangan ng lapas, hindi siya nagdadalawang isip na magpahiram ng kanyang kalabaw o tumulong sa bukid. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin maiiwasan na siya'y maliitin ng ilan. Madalas, kapag nasa palengke siya upang magbenta ng ani, may mga taong tatawa at bubulong ng mga salitang gaya ng, "Sayang kung nag-aral lang yan, baka hindi hanggang ngayon nakayapak pa rin sa putik." May mga kabataang nakamasid na tatawa kapag maririnig siyang mali ang bigkas ng isang salita. Ngunit hindi na lamang niya ito pinapansin. Para kay Mang Ruben, mas mahalagang patuloy siyang magsikap kaysa sumagot sa mga insulto. Alam niya sa kanyang puso na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng pinag-aralan, kundi sa kabutihan at kasipagan. Kapag natatapos ang isang araw ng pagtatrabaho, umuuwi siya sa kanyang maliit na kubo. Doon, may ilang larawan ng kanyang yumaong asawa at mga anak na nasa Maynila na. Nagsusumikap din para sa kani-kanilang pamilya. Mag-isa man siya sa kubo, hindi siya nalulungkot. Ang kanyang lakas ay nakatuon sa bukid at sa simpleng paniniwala na bawat butil ng palay na kanyang itinatanim ay may kapalit na biyaya mula sa may kapal. Sa kanyang tahimik na paraan, nagsisimula ang kwento ng isang magsasakang minamaliit ng karamihan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya pala ang may tinatagong yaman na magpapabago sa pananaw ng lahat. Isang umaga habang abala si Mang Ruben sa kanyang bukid, may dumating na grupo ng kabataan mula sa bayan. Nakapustura ang mga ito, halatang hindi sanay sa hirap ng buhay sa baryo. Nais lang sana nilang magpiknik sa gilid ng palayan, ngunit nang mapansin nila si Mang Ruben na pawisan, nakayuko at putik-putik ang kasuotan, nagsimula silang magbulungan at matawa. "Tingnan niyo siya, parang laging bagong galing sa putikan. Kawawa naman. Hanggang ngayon magbubukid pa rin," sabi ng isa habang pinagtatawanan ng kanyang mga kaibigan. Isa pa ang nagdagdag, siguro hindi nakatapos ng grade school, kaya ayan, ang buhay, hanggang lupa lang. Naririnig lahat ito ni Mang Ruben. Bahagya siyang napayuko, ngunit hindi siya tumugon. Pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hawak ang araro at itinataas ang balikat na parang walang pakialam. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang kirot ng mga salitang iyon. Hindi dahil nasaktan ang kanyang pride, kundi dahil alam niyang ganoon na lamang ang tingin ng tao sa mga kagaya niya. Sa halip na igalang ang sipag, mas pinapansin nila ang kakulangan sa edukasyon at ang pagiging simple ng pamumuhay. Hindi natapos sa salita ang panlalait ng grupo. Kumuha pa sila ng larawan niya habang nagtatrabaho at nagtatawanan na para bang aliw na aliw sa kanyang anyo. "Ipopost ko to. Caption, life goals,
Huwag tularan. Biro ng isa. Ang ilan pang bata na kasama nila ay hindi naman nakisali at halatang nahihiya sa ginagawa ng kanilang mga kaibigan, ngunit hindi rin sila nagsalita. Ang mga kapitbahay na nakamasid ay hindi na rin nakapagtimpi at nilapitan ang mga kabataan. Sinabihang huwag maliitin si Mang Ruben, ngunit tumawa lang ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang biro. Bakit? Totoo naman ah. Ano bang mararating ng isang magsasakang walang pinag-aralan? Tahimik lang si Mang Ruben at tumingin sa langit, parang nagdarasal ng pasensya at lakas ng loob. Alam niya na wala siyang mapapala kung papatulan ang mga ito. Ang mga taong tulad nila ay hindi pa nakakaunawa ng tunay na halaga ng isang tao. Para kay Mang Ruben, mas mabuting manahimik at hayaan na lang na ang oras ang magpapatunay ng lahat. Habang humahaba ang araw at papalubog na ang araw sa kanluran, iniwan din ng grupo ang baryo na patawa-tawa. Ni hindi man lang naiisip na ang taong kanilang ininsulto ay may dalang lihim na balang araw ay magpapabago sa lahat ng kanilang pananaw. Kinabukasan matapos ang panlalait ng mga kabataan, tahimik na bumangon si Mang Ruben at agad na nagtungo sa kanyang bukid. Sa kabila ng sakit na dinulot ng mga salitang narinig, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang araw na parang walang nangyari. Para sa kanya, ang lupa ang kanyang punay na karamay at bawat binhing itinatanim ay tila nagsisilbing sagot sa lahat ng pangungutya ng tao. Habang inaayos niya ang mga pilapil, naisip niya ang mga panahon noong bata pa siya na ginugol sa pagtulong sa kanyang ama sa parehong bukid. Walang ibang iniwan sa kanya kundi ang araro, ang kalabaw, at ang aral na kailanman ay huwag sumuko sa hirap ng buhay. Sa baryo napansin ng mga kapitbahay na tila mas lalo pang nanahimik si Mang Ruben. Alam nila ang nangyari kahapon at marami ang nakaramdam ng awa. Ngunit kilala nila si Mang Ruben bilang isang taong marunong magtimpi. Ganyan talaga siya, tahimik lang, pero may malalim na iniisip. Bulong ng isang matanda. Habang ang ilan ay napailing, iniisip na baka tama rin ang sinabi ng mga kabataan na wala nang mararaing ang isang tulad niyang magsasaka. Sa kanilang pananaw, kung walang pinag-aralan, walang pagkakataong umasenso. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagpatinag si Mang Ruben. Sa halip na ituon ang pansin sa masasakit na salita, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa pagbubungkal ng lupa. Alam niyang ang bawat pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay magiging bunga pagdating ng panahon. Ang kanyang pananalig ay nakasandig sa tiwala na hindi siya pababayaan ng Diyos at balang araw ay makikita ng lahat ang tunay na halaga ng anyang pagsusumikap. Ngunit sa ngayon, pinili niyang manahimik. Sapagkat ang laban niya ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa dapit-tapon, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, naupo siya sa lilim ng isang puno. Doon ay minasdan niya ang kanyang bukirin na unti-unti nang nagiging luntian. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Bagamat pinagtatawanan siya ng ilan, alam niyang mas may saysay ang kanyang buhay kaysa sa mga taong abala lamang sa paghusga. Sa kanyang pananahimik, hindi niya alam na ang simpleng pagpapatuloy ng kanyang buhay ay maghahatid ng mga pangyayaring magbabago sa lahat at ang kanyang pangalan ay hindi na lamang ituturing na isang ordinaryong magsasaka, kundi isang taong may dalang lihim na yaman at kapangyarihan na hindi pa nakikita ng marami. Isang hapon habang si Mang Ruben ay pauwi na mula sa bukid, may napansin ang mga tao sa baryo na dalawang mamahaling sasakyan ang pumarada sa harap ng kanyang maliit na kubo. Mabilis na kumalat ang balita at nagsilabasan ang mga kapitbahay, nagtataka kung sino ang mga taong bumisita. Bumaba mula sa mga sasakyan ang ilang lalaki na nakasuot ng pormal, may dalang malalaking maleta at mga dokumento. Malinaw na hindi sila taga-baryo at halatang galing sa lungsod. Marami ang nagtaka
kung bakit hinahanap nila si Mang Ruben. Isa sa mga lalaki ang lumapit at maingat na nagtanong kung siya ba ang hinahanap nilang tao. Nagulat ang lahat nang marinig nilang buong galang na kinausap siya ng mga bisitang iyon, tila ba may malaking respeto sa kanya. Hindi maiwasan na mga tao sa paligid na magbulungan. May ilan agad na nag-isip na baka baon sa utang si Mang Ruben at ito na ang oras sa kukunin ang kanyang lupa bilang kabayaran. Ayan na, siguro kaya laging abala sa bukid, pinagbabayaran ng utang. Wika ng isang babae na mahilig sa tsismis. Ang iba naman ay nagkibit-balikat. Iniisip na baka may nilabag siya at kaya siya hinahanap ng mga taong iyon. Sa kabila ng mga bulungan, nanatiling kalmado si Mang Ruben. Tahimik siyang ngumiti at tinanong ang mga bisita kung ano ang kanilang sadya. Magalang siyang inimbitahan ng mga ito na sumama sa kanila papunta sa bayan dahil may isang mahalagang pagpupulong na kailangang siya mismo ang dumalo. Nag-aatubili si Mang Ruben sa una dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya kailangang isama. Ngunit sa lambing at respeto ng mga taong nag-anyaya, napapayag din siya. Tang mga kapitbahay ay nagulat at hindi makapaniwala nang makita siyang sumakay sa mamahaling sasakyan. Ang ilan ay lalo pang natawa, iniisip na tiyak na mapapahiya lang siya sa bayan. Ngunit may ilan ding nag-alala at nagtataka kung ano ba talaga ang pinagmulan ng lahat ng ito. Habang papalayo ang mga sasakyan, naiwan ang mga tao sa baryo na puno ng haka-haka at tanong. Wala ni isa sa kanila ang makakahula na ang pag-alis ni Mang Ruben kasama ng mga taong iyon ay simula ng isang pagbubunyag na magpapayanig hindi lang sa kanilang baryo kundi maging sa buong probinsya. Pagkalipas ng ilang oras, mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa mga mamahaling sasakyan na sumundo kay Mang Ruben. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon sa tindahan ni Aling Pasing, kanya-kanyang hula kung ano ang dahilan ng pagpunta ng mga bisita. Siguro may malaking utang siya na hindi nabayaran, kaya sinundo na para harapin, sabi ng isa habang umiinom ng kape. Naku, baka nga makulong pa siya. Abay hindi biro ang mga taong nakakotse ng ganyan. Dagdag pa ng isa na kilalang mahilig magpalala ng tsismis. May ilang sumang-ayon at nagsabi na baka matagal nang may tinatagong problema si Mang Ruben, ngunit ayaw lang ipaalam sa lahat. Habang palalim ang usapan, lalong dumami ang haka-haka. May nagsabi pang baka ibinebenta na niya ang kanyang lupa at sa dami ng naririnig, parang kumpirmadong totoo ang mga iyon para sa ilan. Ang mga kabataan na una nang asar sa kanya ay lalong nagkaroon ng dahilan para pagtawanan siya. Kita nyo na, sabi ko na nga ba, walang patutunguhan ang taong hindi nag-aral. Ngayon, baka pati lupa niya wala nang matira. Wika ng isa na may halong yabang. Ang iba na may humalakhak. Iniisip na ang pangyayari ay isang uri ng katarungan para sa kanila na para bang napapatunayan nilang tama ang kanilang panlalait. Subalit, hindi lahat ng tao ay naniwala sa tsismis. May mga nakatatanda sa baryo na nagsabing hindi dapat basta husgahan si Mang Ruben. Kilala nila ang kanyang kabaitan at pagiging responsable. Kung sakali man na totoo ang mga sinasabi nyo, hindi ako naniniwalang pababayaan siya ng Diyos, wika ng isang matanda. Ngunit sa kabila ng ilang pagtatanggol, mas malakas pa rin ang bulungan ng mga mapanghusga. Sa mga oras na iyon, si Mang Ruben ay tahimik na nakasakay sa sasakyan papunta sa bayan. Wala siyang ideya sa mga iniisip ng mga tao sa kanyang baryo. Sa isip niya, baka ito'y isa lamang simpleng pagpupulong tungkol sa kanyang lupa o may papeles na kailangang lagdaan. Ngunit hindi niya alam na ang mga sandaling iyon ang magsisilbing simula ng pagbubunyag ng kanyang matagal nang itinagong pagkakakilanlan. Sa baryo naman, mas lumalim ang pagdududa at mas dumami ang mapanlait na salita laban sa kanya. Hindi pa alam ng mga taong ito na ang lahat ng kanilang biro at panghahamak ay babalik sa kanila
sa paraang hindi nila inaakala. Pagdating nila sa bayan, hindi inaasahan ni Mang Ruben na ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang kilalang gusali. Malaki at moderno ito. May mga bantay na nakasuot ng uniforme at mga taong nakapurmal na paruot parito. Inalalayan siya ng mga kasama papasok sa loob at bagamat halatang naiilang, pinilit niyang panatilihin ang kanyang komposure. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay agad na napako sa kanya, nagtatanong kung bakit may isang magsasakang simple ang suot, ang pumapasok sa isang lugar na karaniwang pinapasukan lamang ng mga negosyante at opisyal. Habang umaakyat sa hagdan, ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakamasid. May ilan na nagbulungan at may mga mata na nagtatawa, ngunit walang sino man ang nagtangkang lumapit. Sa isang sandali, naisip ni Mang Ruben na baka nga nagkamali siya ng desisyon na sumama. Ngunit pinili niyang magtiwala sa mga taong sumundo sa kanya. Dinala siya sa isang silid kung saan naroon ang ilang taong nakabarong, pormal na nakaupo at tila nag-aabang sa kanyang pagdating. Nang makita siya, agad silang tumayo bilang paggalang, bagay na lalong ikinagulat niya. Hindi sanay si Mang Ruben na tratuhin na parang isang mahalagang tao, kaya't hindi niya alam kung paano kikilos. Isa sa mga kasama ang nagpakilala at nagsabing matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. May mga dokumento sa mesa, mga folder na puno ng papeles at mga larawan ng lupain na tila pamilyar kay Mang Ruben. Pinafiusapan siyang maupo at sa kabila ng kaba, sumunod siya. Nagsimula ang kanilang usapan tungkol sa mga lupain na nakapangalan sa kanya, mga ari-ariang matagal nang nasa kanyang pangalan ngunit hindi niya pinapansin. Habang nagpapatuloy ang pagpapaliwanag, pakiramdam niya ay unti-unting lumilinaw ang mga bagay na dati ay inakala niyang simpleng kasunduan lamang ng kanyang yumaong ama. Samantala, sa baryo ay lalo pang lumala ang mga tsismis. May mga nagsasabing baka ikulong siya, may nagsasabing baka tuluyang mawala ang kanyang lupa. Ang mga kabataang una nang nangkasar sa kanya ay nagpakalat pa ng balitang tiyak na mapapahiya siya sa bayan. Hindi nila alam na sa mismong sandaling iyon, si Mang Ruben ay tinatrato ng may respeto at ipinakikilala bilang may-ari ng malalawak na lupain at negosyo. Ang mga bulong-bulungan ng kahihiyan na kanilang inaasahan ay malapit ng mapalitan ng pagkagulat, sapagkat ang simpleng magsasaka na kanilang hinamak ay may lihim na hindi nila kayang maunawaan. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, biglang dumating si Don Ernesto, isang kilalang negosyante sa bayan na may impluwensya at malaking pangalan. Nakapostura ito at may kasamang 2 tauhan. Nang makita niya si Mang Ruben na nakaupo sa loob ng silid, agad siyang nagtaka at natawa ng malakas. Anong ginagawa ng taong ito rito? Hindi ba't isa lang siyang magsasaka sa baryo? Baka naman nagkamali kayo ng pinatawag. Sabi niya na may halong pangungutya. Ang ilan sa mga naroroon ay natahimik. Alam nilang mayabang si Don Ernesto at sanay na siyang manginsulto ng iba, lalo na kapag mababa ang tingin niya sa kanila. Hindi nagustuhan ni Don Ernesto ang ideya na ang isang taong tulad ni Mang Ruben ay nasa parehong silid na dinadaluhan niya. Lumapit pa siya kay Mang Ruben at sinabing, "Alam mo ba kung saan ka nakaupo? Hindi ka bagay dito. Ang mga ganitong pagpupulong ay para lamang sa mga taong may pinag-aralan at may posisyon. Hindi sa isang taong marunong lang magbungkal ng lupa." Tumawa siya at sinabayan pa ng kanyang mga tauhan, kaya't lalong naging nakakabigat ang eksena. Tahimik lamang si Mang Ruben na ayoko at piniling huwag patulan ang panlalait. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang kirot at ang bigat ng mga salitang ibinato sa kanya. Sanay na siya sa ganitong uri ng pagtingin, ngunit sa pagkakataong ito, harap-harapan na siyang iniinsulto sa harap ng mga taong hindi niya kilala. Ang iba sa silid ay halatang nahihiya para sa kanya,
ngunit walang nagsalita laban kay Don Ernesto. Nang makita ni Don Ernesto na walang pumapalag, lalo pa siyang nagmalaki. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang sayangin ang oras nyo sa kanya. Ano bang alam ng isang tulad niya sa negosyo? Baka nga hindi niya alam basahin ang mga papeles na nasa harap ninyo. Dagdag niya habang tumatawa. Ngunit ang mga tauhan na sumundo kay Mang Ruben ay nanatiling kalmado at tila may tiwala silang malapit nang magbago ang lahat. Sa kabila ng insulto, nanatili pa rin si Mang Ruben sa kanyang upuan, piniling huwag magpadala sa galit. Ang kanyang katahimikan ay tila nagiging misteryo sa lahat. At sa mga susunod na sandali, magsisimula ng mabunyag ang katotohanang magpapatigil sa kayabangan ni Don Ernesto. Pagkatapos ng mga mapanirang salita ni Don Ernesto, tahimik na bumaling ang lahat kay Mang Ruben. Ang ilan ay halatang nahihiya para sa kanya, ngunit nanatili siyang kalmado, hawak ang kanyang sarili at hindi nagpadaig sa galit. Sa halip na sagutin ang mga insulto, pinili niyang umupo ng diretso at tumingin sa mga taong naroroon na parang sinasabi sa kanilang hindi siya matitinag ng pangungutya. Sa loob-loob niya, alam niyang darating ang sandaling malalantad ang katotohanan at iyon na lamang ang kanyang hinihintay. Abang nagbubulungan ang ilan, pumasok ang isang abogado na may dalang makakapal na folder. Nilapag niya ito sa mesa at sinabi, "Pasensya na po kung natagalan, pero dala ko na ang lahat ng dokumentong kailangan." Nagkatinginan ang mga tao sa silid, lalo na si Don Ernesto na halatang hindi mapakali. Hindi niya inaasahan na may ganitong klaseng paghahanda ang mga tao para kay Mang Ruben. Ngunit imbes na tumigil, muling nagbitaw ng salita si Don Ernesto. "Ano na naman yan? Baka naman mga pekeng papeles lang ang pinapakita ninyo. Sino bang maniniwala na ang isang gaya niya ay may bahagi rito?" Nanahimik ang abogado at maingat na binuksan ang folder. Isa-isang inilabas ang mga titulo ng lupa, mga kontrata ng negosyo at mga papeles ng ari-arian. Dahan-dahan itong inilapag sa mesa habang ipinapaliwanag kung paano nakapangalan kay Mang Ruben ang mga iyon. Habang nagsasalita, lalong lumalakas ang tibok ng puso ng lahat ng nakikinig. Sa bawat pahina na ipinapakita, malinaw na hindi imbento ang lahat. Lahat ng dokumento ay may lagda at tatak ng gobyerno. Patunay na matagal nang nakatago ang yaman at ari-arian ni Mang Ruben. Ang mga naroon ay hindi makapaniwala, lalo na ang mga taong kanina lamang ay may pagdududa. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkamangha. Si Don Ernesto naman ay pilit pang umisi, ngunit halatang nanginginig ang kanyang boses nang magsalita. "Imposible to. Siguro niloko lang kayo. Walang alam sa negosyo ang isang magsasaka." Ngunit sa puntong iyon, malinaw na hindi na siya pinapansin ng iba. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon na kay Mang Ruben na nananatiling tahimik ngunit may matibay na presensya. Ang mga insulto kanina ay tila naglalaho at ang katahimikan niya ay nagsisimula ng magkaroon ng bigat sa lahat ng nakasaksi. Sa sandaling iyon, ang mga bagay na dati tinatawanan ay nagsisimula ng maging katotohanang hindi nila maikakaila. Dinala si Mang Ruben at ang mga kasama niya sa isang kilalang hotel sa bayan. Isang lugar na halos hindi niya akalaing mapapasok niya. Pagbukas ng malalaking pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at mga ilaw na kumikislap sa kisame. Ang sahig ay marmol at bawat tao sa paligid ay nakasuot ng mamahalin at pormal na kasuotan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naririnig niya ang mga mahihinang bulungan ng mga taong nakatingin sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanilang paningin ang kanyang simpleng kasuotan, ang lumang sapatos na halos butas na at ang payak na hitsura ng isang magsasaka. Ang ilan ay napakunot noo, ang iba namay napatawa ng palihim.
Ano ang ginagawa ng taong iyon dito? Baka naligaw lang, bulong ng isang ginang sa kanyang kasama. Ngunit nagulat ang lahat nang makita nilang inalalayan si Mang Ruben ng mga lalaking kasama niya na para bang isa siyang kagalang-galang na panauhin. Pagdating sa isang malawak na bulwagan, tumayo ang mga nakabarong at nagbigay galang. Ang ilang empleyado ay yumuko pa bilang tanda ng respeto. Lalong nagtaka ang mga taong nakakita, hindi nila maisip kung bakit ganon ang pagtrato sa kanya. Samantalang si Mang Ruben ay tahimik lang na nagmasid, halatang hindi sanay sa ganoong klase ng atensyon. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga opisyal ng hotel at binati siya ng magalang. "Magandang hapon po, Mang Ruben. Malugod naming kayong tinatanggap. Naghihintay na po ang mga kasamahan ninyo sa loob." Hindi na alam ni Mang Ruben kung ano ang dapat isagot, kaya't simpleng tango na lang ang kanyang ginawa. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit siya itinuturing na parang may mataas na katungkulan. Samantala, sa baryo, patuloy ang mga haka-haka. May nagsabi na tiyak na pinapahiya siya ngayon sa harap ng maraming tao at baka ipasara pa ang kanyang lupa. Ang mga kabataan na nang asar sa kanya ay lalo pang natuwa at pinagtawanan ng ideya na tiyak na hindi niya kakayanin ang ganitong uri ng pagpupulong. Ngunit ang hindi nila alam, sa mismong sandaling iyon, si Mang Ruben ay tinatrato bilang isang taong may mahalagang papel. Habang siya ay naglalakad papasok sa bulwagan, unti-unting lumilinaw sa mga mata ng mga nakakasaksi na ang magsasakang dati nilang hinamak ay may tinatagong lihim na higit pa sa kanilang inaasahan. Ang kanyang tahimik na pag-upo sa gitna ng mga taong nakapormal ay nagsimula ng magbigay ng tanong sa lahat. Sino ba talaga si Mang Ruben? Sa loob ng bulwagan, nagsimula ang pagpupulong. Ang abogado na may dalang mga dokumento ay tumayo at maingat na nagpakilala. Isa-isa niyang inilatag sa mesa ang mga titulo ng lupa, mga papeles ng negosyo at mga rekord na naglalahad kung paano si Mang Ruben ang tunay na may-ari ng malalawak na lupain at ilang ari-ariang komersyal sa bayan. Habang nagsasalita ang abogado, dahan-dahan naman tumataas ang kilay ng mga naroon at unti-unting nagbabago ang kanilang tingin kay Mang Ruben. Ang mga bulungan kanina ay napalitan ng matinding katahimikan. Tila lahat ay nagsisimulang mapagtanto na hindi siya basta ordinaryong magsasaka. Ipinaliwanag ng abogado na ang mga lupain ay minana pa ni Mang Ruben mula sa kanyang ama na maagang yumao. Dahil bata pa siya noon at abala sa pagtulong sa pamilya, hindi niya pinansin ang mga papeles at mas pinili niyang mamuhay ng simple bilang isang magsasaka. Ang mga ari-ariang iyon ay hindi niya kailanmang ipinagyabang o ipinamalita sa iba. Sa halip, nanatili siyang nakayapak sa bukid. Naniniwala na ang tunay na yaman ay nasa lupa at pawis na kanyang ibinubuhos araw-araw. Ngunit ngayon, panahon na para sa lahat na malaman ang katotohanan. Habang tinutukoy ng abogado ang bawat titulo at kontrata, halos hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang naririnig. May mga hotel, tindahan at lupain sa bayan na pawang nakapangalan kay Mang Ruben. May mga negosyo rin na tumatakbo na siya ang pangunahing may-ari, bagamat ipinaubaya niya sa mga pinagkakatiwalaang tao ang pamamahala. Lalong namutla si Don Ernesto na kanina lamang ay abala sa pangungutya. Hindi niya inaasahan na ang taong minamaliit niya ay higit pa sa kanya ang kayamanan at impluensya. Tahimik lang si Mang Ruben, halos hindi makapaniwala sa pagbubunyag na naririnig. Sa kanyang isip, pakiramdam niya ay bumabalik lahat ng alaala ng kanyang ama, na laging nagsasabi na balang araw ay magbubunga ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi niya kailanman hinangad na ipamukha sa iba ang kanyang yaman. Ngunit ngayon, wala na siyang magagawa kundi tanggapin na unti-unti nang lumalantad ang katotohanan.
Ang mga taong kanina lamang ay nagtatawa at nagdududa sa kanya ay ngayong nakatingin na may halong respeto at pagkabigla. Sa isang iglap, ang simpleng magsasaka na pinagtatawanan ay nagiging isang figura ng kapangyarihan at karangalan. Hindi matanggap ni Don Ernesto ang mga narinig. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at mariing sumigaw. Hindi ako naniniwala sa mga papeles na yan. Isa lang siyang hamak na magsasaka. Paano siya magiging may-ari ng mga negosyong yan? Tiyak na niloloko lang ninyo ang lahat. Namutla siya ngunit pilit na pinapakita ang tapang sa harap ng iba. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Halatang nababahala sa bigat ng ebidensyang ipinakita. Ang iba sa mga naroroon ay nagsimulang magbulungan. Nagtataka kung bakit pilit niyang itinatanggi ang malinaw na katotohanan. Ang abogado ay nanatiling kalmado at muling naglabas ng iba pang dokumento. May mga rekord ng buwis na binabayaran taon-taon, mga lumang kasulatan na pirmado pa ng ama ni Mang Ruben, at pati mga larawan noong panahong nilalagdaan ang mga kasunduan. Hindi maitatanggi ng kahit sino na matagal nang nakatalaga kay Mang Ruben ang lahat ng iyon. Habang ipinapakita ang bawat patunay, lalong lumulubog sa kahihiyan si Don Ernesto. Ngunit imbes na tumahimik, mas pinili niyang magpatuloy sa kanyang pangiinsulto. Kahit pasabihin ninyong kanya ang mga lupa, wala siyang alam sa pamamalakad. Ano ang silbi ng isang taong hindi nakapag-aral sa ganitong kalaking negosyo? Masasayang lang ang lahat ng iyan. Ang mga nakikinig ay hindi na nakisabay sa kanyang pananalita. Marami na sa kanila ang nag-iba ng tingin kay Mang Ruben. Nakita nila kung paanong sa kabila ng panghahamak, nananatiling payapa at tahimik ang magsasaka. Ang kanyang katahimikan ay mas nagsilbing lakas kaysa kahinaan. Ang ilan ay napahanga at nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung tama ba na husgahan ang isang tao base lamang sa kanyang hitsura at antas ng pinag-aralan. Sa kabila ng lahat ng paninira ni Don Ernesto, hindi sumagot si Mang Ruben ng kahit isang salita laban sa kanya. Pinili niyang hayaan na lamang na ang mga dokumento at katotohanan ang magsalita para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang sa mesa. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Ang dating mga taong nagdududa ay nagsisimula nang kumilala sa kanya, habang ang kontrabida ay unti-unti nang napapahiya sa sariling mga salita. Sa gabing iyon, malinaw na nagsimula na ang pagbagsak ng kayabangan ni Don Ernesto at ang pagtindig ng isang magsasapang dati minamaliit ngunit ngayoy lumilitaw bilang higit na karapat-dapat sa respeto ng lahat. Isa-isang inilatag ng abogado ang mga dokumento sa harap ng lahat. Ang bawat papel ay may lagda, pirma ng mga opisyal at selyo ng gobyerno. May mga titulo ng malalawak na lupain, hindi lamang sa baryo kundi pati na rin sa karatig probinsya. May mga rekord din ng mga negosyo gaya ng isang rice mill, ilang gusaling komersyal at mga bahagi ng lupa kung saan nakatayo ang ilang establisyemento sa bayan. Habang ipinapakita ang lahat ng ito, halos hindi makapaniwala ang mga tao sa nakikita nila. Ang simpleng magsasaka na akala nila'y walang narating ay lumilitaw ngayong may hawak na higit pa sa yaman at ari-arian ng marami sa kanila. Habang inilalatag ang mga ebidensya, nagsimula nang magbago ang anyo ng mga taong naroon. Ang mga mata na kanina'y puno ng pangumutya ay napalitan ng pagkamangha at paggalang. May ilan pang napabulong. Kung totoo ito, mas malaki pa pala ang pagmamay-ari niya kaysa kay Don Ernesto. Ang iba namay napayuko, tila nahihiya sa kanilang mga naunang iniisip. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang halatang kaba sa boses ni Don Ernesto na pilit pang nagsasalita. Di ako naniniwala. Imposibleng sa kanya lahat yan.
Tiyak na niloloko lang ninyo ang taong ito para may ibang makinabang. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang siyang nababalaho sa sariling salita. Ang abogado ay hindi natinag. Kinuha niya ang isang makapal na sobre at inilabas ang mga larawan at rekord ng buwis na taon-taon ay binabayaran sa pangalan ni Mang Ruben. Ang mga pirma ay kumpleto at may mga saksi pa na handang magpatunay. Sa puntong iyon, hindi na nakapagsalita ang karamihan. Ang katotohanan ay nasa kanilang harapan, malinaw at hindi matututulan. Tahimik lang si Mang Ruben habang pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa at sa kanyang mukha ay mababakas ang halo ng kaba at pasasalamat. Hindi niya kailanman hinangad na mabunyag sa ganitong paraan ang kanyang pagkatao. Ngunit sa isip niya marahil panahon na rin para malaman ng lahat ang katotohanan. Ang mga taong dati tumatawa sa kanya ay ngayon ay nakatingin ng may paggalang at ang bawat bulong ng pagdududa ay unti-unting napapalitan ng pagsang-ayon. Ang simpleng magsasaka ay nagsisimula ng tanggapin ng lahat bilang isang taong higit pa sa kanilang inaakala at ang pagbubunyag ng mga dokumento ay tuluyang nagbago sa takbo ng usapan. Sa gitna ng katahimikan matapos ipakita ang lahat ng ebidensya, dahan-dahang tumayo si Mang Ruben. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagpupulong, nagsalita siya ng malinaw at matatag. Alam ko na marami ang nagtataka kung bakit ako narito at bakit sa akin nakapangalan ang mga lupain at negosyo. Ako man ay hindi kailanman nagyabang o nagmalaki tungkol dito. Ako'y isang magsasaka at mas pinili kong manatili sa lupa dahil doon ako natutong mabuhay ng marangal. Huminto siya sandali, tiningnan ang mga tao sa silid at itinuloy, ngunit nais ko ring ipaalala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera o sa taas ng kanyang pinag-aralan, kundi sa kung paano siya tumindig at nagsikap para sa kanyang pamilya at kapwa. Tahimik ang lahat, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit may bigat, at bawat pangungusap ay dumidikit sa damdamin ng mga nakaririnig. Ang ilan ay napatingin sa kanya ng may paghanga sapagkat hindi siya nagalit o gumanti sa lahat ng pang-aalipustang tinanggap niya. Sa halip, pinili niyang magsalita ng may kababaang loob. Alam kong marami ang tumingin sa akin na para bang wala akong mararating. Dagdag niya, sanay na ako sa tawanan, sa pangmamaliit at sa mga salitang sumugat sa aking pagkatao. Ngunit hindi ako kailanman sumuko. Ang sipag at tiyaga ang puhunan ko at iyon ang nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang lahat ng bagay. Kung wala ang bukid, wala rin ako. At kung wala ang mga taong tumulong sa akin noong ako'y walang-wala, marahil hindi rin ako makakatayo ngayon. Habang sinasabi niya ito, halata ang pamumula sa mukha ni Don Ernesto. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa inis, ngunit hindi siya makasagot dahil ramdam niya na nawawala na ang simpatiya ng mga tao sa kanya. Samantala ang iba pang nakikinig ay nagsimulang tumango, tanda ng pagsang-ayon sa mga sinabi ni Mang Ruben. Sa sandaling iyon, malinaw na unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng lahat. Ang taong tinatawag nilang hamak na magsasaka ay biglang nagmistulang isang lider na may lalim at dangal. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing paalala na ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga may mataas na pinag-aralan, kundi para sa sino mang may lakas ng loob at pusong handang magsumikap. Hindi natapos sa mga salita ni Mang Ruben ang lahat. Sa kabila ng malinaw na ebidensya at ang respeto na unti-unting nabubuo para sa kanya, hindi pa rin tumigil si Don Ernesto sa kanyang galit. Sa labas ng bulwagan, kinausap niya ang ilan sa mga empleyado at sinubukang bilugin ang kanilang mga ulo. Huwag kayong magpalinlang, aniya sa mababang boses. Hindi kayang pamunuan ng isang magsasaka ang negosyo. Kapag siya ang pumalit,
Siguradong babagsak tayo. Kung susuportahan ninyo ako, masisiguro kong makikinabang kayong lahat. Ginamit niya ang kanyang impluensya at pangako ng pera upang makuha ang panig ng ilan. Ngunit, hindi lahat ay kumbinsido. May mga empleyado na alam ang ugali ni Don Ernesto. Sakim, mapagmataas, at palaging inuuna ang sarili. May ilan na nagpakita ng pag-aalinlangan, ngunit pinili pa ring makinig. Samantala, ang iba ay nanatiling tapat at nagsabi na hindi sila sang-ayon sa kanyang mga plano. Nakaramdam si Don Ernesto ng pagkadismaya, ngunit hindi siya umatras. Determinado siyang pabagsakin si Mang Ruben sa anumang paraan. Habang nagaganap ito, si Mang Ruben ay nanatiling nakaupo sa loob ng bulwagan, tahimik na nakikinig sa mga susunod na plano ng abogado at mga kasamahan. Hindi niya alam na sa likod ng lahat ng ito, may isang tao na pilit siyang sisirain. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang mga maling balita. May nagsasabing hindi totoo ang mga dokumento at ito ay peke lamang. May nagsasabing may mga taong nasa likod ni Mang Ruben na ginagamit lamang siya para sa sariling interes. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat sa bayan at hindi na iwasan na muling magduda ang ilan. Ngunit may mga nakapansin na tila galing mismo kay Don Ernesto ang mga tsismis. Ang kanyang kilos at asal ay hindi nakatakas sa mga mata ng mga taong matagal nang nakakakilala sa kanya. May mga nagsimula ng magtanong kung bakit siya masyadong nagpipilit at kung bakit ganon kalakas ang kanyang galit kay Mang Ruben. Ang mga tao ay hindi man tuwirang nagsasalita, ngunit unti-unti nang nagkakaroon ng hinala na may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Sa gitna ng pagsusumikap ni Don Ernesto na siraan si Mang Ruben, nagsimula ring mabuo ang mga pagkakataon na siya mismo ang madadapa sa bitag na kanyang ginawa. Isang gabi matapos ang pagpupulong, may lumapit na isang empleyado kay Mang Ruben. Tahimik itong nagpakilala at nansabing may dapat siyang malaman. Mang Ruben, gusto ko pong maging tapat sa inyo. Hindi ko na kayang sikmurain ang mga plano ni Don Ernesto. Wika ng lalaki na halatang kinakabahan. Ikinuwento nito na si Don Ernesto ay palihim na gumagawa ng paraan para ipabagsak si Mang Ruben, kabilang ang pagpapakalat ng maling balita at panunuhol sa mga tao sa kumpanya. Hindi lamang iyon, may plano pa itong baguhin ang ilang dokumento upang palabasin na hindi si Mang Ruben ang tunay na may-ari ng mga ari-arian. Natigilan si Mang Ruben sa narinig, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Alam niyang ang katotohanan ay palaging lumilitaw, ngunit hindi rin siya bulag sa mga panganib na dala ng ganitong uri ng kasakiman. Kinabukasan, dinala ng empleyado ang ilang kopya ng mga dokumentong hawak ni Don Ernesto. Dito na kumpirma ni Mang Ruben at ng abogado na totoo ang paninira. Napagtanto nila na kailangan nilang maging maingat at handa. Pinayuhan siya ng abogado na itago ang lahat ng orihinal na papeles at tiyaking ligtas ang mga ito. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Don Ernesto sa harap ng publiko, nakangiti at nagkukunwaring walang ginagawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti niyang iyon ay ang pusong puno ng inggit at pagkadesperado. Sa baryo, nagsimula na ring makarating ang mga tsismis. May ilan na muling nagduda kay Mang Ruben. Iniisip na baka nga hindi siya tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang ipinakita. Ngunit may mas marami na ring naniniwala sa kanya, lalo na ang mga nakakita ng mismong ebidensya sa pagpupulong. Ang pagkakawatak ng opinyon ng mga tao ay naging malinaw na epekto ng panlilinlang ni Don Ernesto. Gayunpaman, sa halip na mainis o gumanti, pinili ni Mang Ruben na mag-focus sa pagpapatibay ng kanyang pangalan sa tamang paraan. Tinipon niya ang ilan sa mga empleyado at ipinaliwanag na mas mahalaga ang tiwala at integridad kaysa sa kahit anong kayamanan. Ang kanyang pananalita ay muling nagbigay ng inspirasyon at nakumbinsi ang ilan na manatiling tapat sa kanya.
Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magiging susi sa pagbagsak ni Don Ernesto. Sapagkat sa bawat taong kumakampi sa katotohanan, mas lalong humihina ang bitag na inihanda ng taong puno ng kasakiman. Sa kabila ng mga tsismis at paninira, pinili ni Mang Ruben na hindi tumigil sa kanyang mga plano. Sinimulan niyang ayusin ang pamamalakad ng mga negosyo na nakapangalan sa kanya. Kasama ang kanyang abogado at ilang tapat na empleyado, bumuo sila ng plano para palakasin ang kabuhayan ng kanyang mga kapwa magsasaka. Una niyang pinagtibay ang pagbili ng mga makabagong kagamitan sa pagsasaka na ipapagamit sa mga maliliit na magsasaka ng walang bayad. Gusto niyang maranasan ng mga tulad niya noon ang ginhawang bulot ng teknolohiya para hindi na sila lubos na mahirapan sa pagtatanim at pag-ani. Nagpatayo rin siya ng maliit na bodega kung saan maaaring mag-imbak ng ani ang mga magsasaka upang hindi na sila basta-basta pinagsasamantalahan ng mga mapagsamantalang negosyante sa bayan. Ang mga empleyado na dati nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan ay unti-unti nang humahanga sa kanyang liderato. Nakita nila na bagamat bago sa kanya ang mundo ng negosyo, dala niya ang malasakit na bihira sa mga taong sanay lamang sa tubo at kita. Ang mga proyekto niyang nakalaan para sa kapakanan ng iba ay mabilis na nakakuha ng tiwala at suporta mula sa komunidad. Habang lumalakas ang kanyang impluensya, lalong nadidismaya si Don Ernesto. Nakikita niya kung paano nagiging matagumpay ang bawat hakbang ni Mang Ruben. Hindi niya matanggap na ang isang taong kanyang hinamak ay ngayon ay nakakapagbigay ng pag-asa at tulong sa marami. Dahil dito, lalo siyang nag-init ng ulo at nagdesisyong gumawa ng mas matinding hakbang upang pigilan si Mang Ruben. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas marami ang kumakampi sa magsasaka. Sa baryo, unti-unti ring nagbabago ang pananaw ng mga tao. Ang mga kapitbahay na dati nagdududa at pinagtatawanan siya ay nagsimulang humingi ng tulong. Sa halip na ipahiya sila, tinanggap ni Mang Ruben ang kanilang paghingi ng saklolo at tinulungan silang makaahon sa hirap. Sa bawat bigas na kanyan ipinamimigay, sa bawat kabataang tinutulungan niyang makapasok sa paaralan, mas lalo siyang minamahal at ginagalang ng kanyang kapwa. Ang baryong minsang puno ng tsismis at panlalait ay unti-unting nagiging sentro ng pagbabago at pag-asa. At sa likod ng lahat ng ito, tahimik lamang si Mang Ruben, naniniwalang ginagawa niya lamang ang itinuro ng kanyang ama, ang pahalagahan ang kapwa higit sa sarili. Habang patuloy na umaangat ang pangalan ni Mang Ruben, hindi mapigilan ni Don Ernesto ang lumubog sa inggit. Sa kanyang isip, hindi siya makakapayag na mawalan ng kapangyarihan at impluensya sa bayan. Kaya isang gabi, tinipon niya ang ilan sa kanyang mga tauhan at lihim na inutusan ang mga ito na takutin si Mang Ruben. Ang plano nila ay hadlangan ang mga proyekto at palabasing wala itong kakayahang pangalagaan ang kanyang mga negosyo. Ginamit ni Don Ernesto ang kanyang pera upang bayaran ng mga tao na handang gumawa ng masama kapalit ng malaking halaga. Isang linggo ang lumipas habang nasa bukid si Mang Ruben upang personal na tingnan ang kalagayan ng mga magsasaka. May dumating na grupo ng mga lalaking hindi pamilyar sa mga taga-baryo. Nagkunwari silang pumibili ng ani, ngunit sa huli ay nagsimulang manakot at maghasik ng gulo. Sinubukan nilang sirain ang ilang bahagi ng bodega at nagbitiw pa ng pagbabanta laban kay Mang Ruben. "Umatras ka na lang, magsasaka, bago pa maging mas malala ang mangyari sa'yo," sabi ng isa sa kanila. Ngunit imbes na magpakita ng takot, nanatiling kalmado si Mang Ruben. Pinakiusapan niya ang mga tauhan ng baryo na huwag magpadalos-dalos at sa halip ay inabisuhan ang pulisya. Hindi nagtagal, nahuli ang ilan sa mga goons at napilitang umamin
kung sino ang nag-utos sa kanila. Laking gulat ng lahat nang marinig ang pangalan ni Don Ernesto. Ang mga magsasaka na minsan ay natatakot kay Don Ernesto ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Nakita nila na hindi lamang paninira, kundi pati karahasan ang kaya nitong gawin para lamang manatili sa kapangyarihan. Sa halip na magdulot ng takot, lalo lamang itong nagpatibay ng suporta ng mga tao kay Mang Ruben. Nang makarating ang balita sa baryo, marami ang natauhan. Ang mga kapitbahay na minsan ay naniniwala sa mga tsismis laban kay Mang Ruben ay biglang napaisip. Hindi ba't mas malinaw na ngayon kung sino talaga ang may malasakit at sino ang puno ng kasakiman? Sa araw na iyon, unti-unti nang nawalan ng halina ang pangalan ni Don Ernesto. Ang kanyang mga gawaing lihim ay nagsisimula ng lumantad at matapos mahuli ang mga tauhan na naghasik ng gulo sa bukid, mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Ang mga testimonya ng nahuling mga goons ay nagsilbing matibay na ebidensya laban kay Don Ernesto. Ngunit sa halip na matakot, lalo pa itong nagalit at nagpasya na gumawa ng mas mapanganib na hakbang. Ginamit niya ang ilan sa kanyang natitirang impluensya upang pigilan ang mga pulis na magpatuloy sa investigasyon. Gumastos siya ng malaking halaga upang subukang takpan ang kanyang pangalan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na niya kayang itago ang lumalabas na katotohanan. Samantala, si Mang Ruben ay patuloy na ipinagpapatuloy ang kanyang mga proyekto. Ang kanyang bodega ay muling naayos at mas marami pang magsasaka ang natulungan. Ang mga tao ay nagsimulang makakita ng mas malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang tiwala kay Mang Ruben. Ang mga batang dati ay hirap makapasok sa eskwela ay nagkaroon ng tulong pinansyal mula sa kanya. Ang mga pamilyang walang sapat na pagkain ay nabigyan ng bigas at gulay mula sa kanyang ani. Ang baryo na dating puno ng tsismis ay naging baryong puno ng pag-asa. Ngunit hindi natapos doon ang laban. Isang araw habang naglalakad si Mang Ruben papunta sa isang pagpupulong kasama ang mga empleyado, may sumubok na harangin siya. Ngunit agad itong naawat ng mga pulis na lihim na nagbabantay sa kanya matapos ang mga nangyari. Muli, nagbigay ng pahayag ang mga nahuling suspek at binanggit ang direktang utos mula kay Don Ernesto. Sa pagkakataong ito, hindi na makapagsisinungaling si Don Ernesto. Lumakas ang mga hinala laban sa kanya at ang tiwala ng mga tao ay tuluyan ng naglaho. Sa bayan, nagsimula na ring lumutang ang mga dating reklamo ng mga empleyado laban kay Don Ernesto. May mga kwento ng panlilinlang, hindi pagbibigay ng tamang sahod at paggamit ng kapangyarihan upang apihin ang mas maliliit. Ang lahat ng ito ay unti-unting bumuo ng matibay na kaso laban sa kanya. Ang mga taong dati ay natatakot magsalita ay nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa hilimbawa ni Mang Ruben. Ang mga tinig na matagal nang pinipigilan ay ngayon ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang salubin. Sa wakas, ang mga kasalanang itinago ni Don Ernesto ay nagsisimula ng lumantad sa harap ng lahat. At ang kanyang pagbagsak ay nagiging mas tiyak sa bawat araw na lumilipas. Nagsimula na ang formal na paglilitis laban kay Don Ernesto matapos ang sunod-sunod na ebidensya at reklamo na lumabas laban sa kanya. Ang korte ay napuno ng mga tao, mula sa mga magsasaka hanggang sa mga negosyante, lahat sabik na marinig ang mga detalye ng kaso. Sa unang araw ng pagdinig, isa-isang tinawag ang mga saksi. Ang mga nahuling tauhan ay nagpatotoo kung paano sila binayaran ni Don Ernesto upang takutin at siraan si Mang Ruben. May mga empleyado ring naglakas ng loob na magsalita tungkol sa kanilang karanasan, kung paano sila hindi binabayaran ng tama at kung paano sila tinatakot tuwing magrereklamo. Habang nagsasalita ang mga saksi, hindi maitago ni Don Ernesto ang kanyang pagkabalisa.
ngunit pinipilit pa rin niyang ngumiti na para bang wala siyang kasalanan. Ang abogado ni Don Ernesto ay pilit na binabaluktot ang mga testimonya, sinasabing pawang gawa-gawa lamang ang lahat at bahagi ng isang mas malaking sabwatan laban sa kanyang kliyente. Ngunit sa bawat pagtatangka nilang ipagtanggol ang kanilang panig, mas lalo lamang lumalabas ang bigat ng ebidensya. Ipinakita rin ang mga dokumentong nagpapakita ng mga transaksyong pinansyal na konektado sa panunuhol. Ang mga pirma at resibo ay malinaw at wala nang maitatanggi si Don Ernesto. Si Mang Ruben naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Hindi siya nagsalita laban kay Don Ernesto sapagkat alam niyang ang katotohanan ang magsasalita para sa kanya. Ang kanyang presensya sa korte ay nagbigay inspirasyon sa mga tao at marami ang humanga sa kanyang pagpipigil at kababaang loob. Ang mga taong dati ay nagdududa sa kanya ay tuluyan ng napaniwala na ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan kundi lakas. Sa huling bahagi ng pagdinig sa araw na iyon, pinayagan si Don Ernesto na magsalita. Sa halip na magpakumbaba, muli niyang ipinakita ang kanyang kayabangan. Ako ang tunay na karapat-dapat dito. Hindi ninyo pwedeng ipagkait sa akin ang aking pinaghirapan. Hindi kayo dapat naniniwala sa isang magsasakang walang alam sa negosyo. Sigaw niya habang nanginginig ang tinig. Ngunit sa halip na mauha ang simpadya ng mga tao, mas lalo lamang siyang napahiya. Ang lahat ng naroroon ay nakakita ng malinaw na larawan ng isang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Sa araw na iyon, nagsimula na ang formal na pagbagsak ng kanyang reputasyon at ang dating kinakatakutang pangalan ay unti-unting nagiging isang halimbawa ng kasakiman at kayabangan na nabunyag sa tamang oras. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, lalong lumalala ang sitwasyon ni Don Ernesto. Maraming dating kaalyado niya ang nagsimulang tumalikod at maglabas ng kanilang saloobin. Isa-isang lumapit ang mga taong dati niyang kasama sa negosyo at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Ang ilan ay nagkwento kung paanong ginamit sila ni Don Ernesto para sa kanyang pansariling kapakinabangan at kung paano siya walang pakialam sa kapakanan ng iba basta't kumikita siya. Ang bigat ng kanilang mga pahayag ay nagsilbing martilyo na lalong nagbabaon sa kanya sa kahihiyan. Sa loob ng korte, kapansin-pansin ang pagbabago ng anyo ni Don Ernesto. Ang dati niyang kumpiyansa ay napalitan ng kaba at takot. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit halata sa kanyang mukha ang pamumula at panginginig ng mga kamay. Ang kanyang abogadong, kanina'y agresibo sa pagtatanggol, ay nagsimula na ring magpakita ng pag-aalinlangan sapagkat malinaw na kahit anong pilit nilang paliwanag ay hindi na kayang tabunan ang katotohanan. Isang saksi pa ang lumapit na dating pinagkakatiwalaang tao ni Don Ernesto. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang mismong si Don Ernesto ang nag-utos ng pananakot kay Mang Ruben at ang pagpapakalat ng maling balita upang masira ang kanyang pangalan. Inilahad din ito kung paano siya sinubukang suhulan para manahimik, ngunit pinili niyang magsabi ng totoo. Ang korte ay napaungol sa bigat ng revelasyong yon, at ang mga tao ay halos sabay-sabay na nagbulungan. Ang imahe ni Don Ernesto na isang respetadong negosyante ay tuluyan ng nabasag sa harap ng publiko. Nang matapos ang araw ng paglilitis, hindi na nakayanan ni Don Ernesto ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa halip na manatiling matatag, bigla siyang napaupo at napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang dating mga kaibigan at kasamahan ay lumayo sa kanya at wala ni isa ang lumapit upang siya'y ipagtanggol. Sa isang iglap, ang taong kinatatakutan at iginagalang noon ay naging isang nilalang na iniwasan ng lahat. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga at pagkadismaya, samantala
si Mang Ruben ay nanatiling tahimik at mapayapa. Hindi siya nagdiwang sa pagbagsak ni Don Ernesto, bagkus ay nanalangin siya sa kanyang isip na sana ay matutunan nitong tanggapin ang kanyang mga pagkakamali. Para kay Mang Ruben, ang hustisya ay hindi para ipahiya ang kapwa, kundi para ipakita na walang sinuman ang mas mataas kaysa sa katotohanan. At sa oras na iyon, malinaw na ang katarungan ay unti-unti nang lumalabas habang si Don Ernesto ay lumulubog sa sariling mga kasalanan. Matapos ang ilang linggong paglilitis, dumating ang araw kung kailan bibigyan ng pagkakataon si Mang Ruben na magsalita. Tahimik ang lahat habang dahan-dahan siyang tumayo, nakasuot ng kanyang simpleng barong na inihiram lamang sa kanya ng isang kaibigan. Ang kanyang boses ay kalmado at hindi nanginginig nang magsimula siyang magsalita. Hindi ako nandito para maghiganti o para ipahiya ang sinuman. Aniya, ako'y isang magsasaka at hanggang ngayon ay magsasaka pa rin sa puso. Lahat ng ari-arian at lupang nakapangalan sa akin ay hindi ko kailanmang itinuring na batayan ng aking pagkatao. Ang tanging nais ko lamang ay maipakita na ang isang tao, gaano man kaliit o kahamak sa paningin ng iba, ay may karapatan ding igalang. Nagpatuloy siya at nagsabi, "Si Don Ernesto ay nagkamali, ngunit ako'y naniniwala na ang bawat isa ay may pagkakataong magbago. Hindi ko nais na siya'y ipahamak, bagkus ay nais kong makita siyang matuto mula sa kanyang mga kasalanan. Ang hustisya ay nandito hindi para magpabagsak lamang, kundi para magtuwid ng landas. Ang kanyang mga salita ay puno ng kababaang loob at kagandahang asal na hindi inaasahan ng lahat. Ang mga taong naroroon ay hindi makapaniwala sa kanyang ipinakita. Sa halip na galit o paninisi, kapatawaran at malasakit ang kanyang ipinamalas. Ang ilan sa mga saksi ay napayuko na antig sa kanyang tinig. Kahit ang hukom ay sandaling napatingin sa kanya na may paghanga, dahil bihira lamang makatagpo ng isang tao na sa kabila ng dinanas na pang-aapi ay marunong pa ring magpatawad. Samantala, si Don Ernesto ay nanatiling tahimik. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang taong kanyang hinamak at pinahirapan ay pipiliing magpakumbaba sa halip na magdiwang sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga mata ay tila nagbago ng anyo. Mula sa galit at kayabangan ay nagkaroon ng bahid ng pagsisisi, bagamat hindi niya pa ito kayang ipahayag. Pagkatapos magsalita ni Mang Ruben, muling bumalik siya sa kanyang upuan. Ang buong silid ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang sandali bago bumalik ang hukom upang ipagpatuloy ang paglilitis. Sa oras na iyon, malinaw sa lahat na higit pa sa yaman ang taglay ni Mang Ruben. Siya ay isang tunay na tao na may pusong marunong umunawa at magpatawad. Ang kanyang mensahe ay nagsilbing paalala na walang halaga ang lahat ng ari-arian kung wala kang kabutihan sa puso. Matapos ang desisyon ng korte na pabor sa mga ebidensya laban kay Don Ernesto, mabilis na umalat ang balita sa buong bayan at maging sa mga karatig probinsya. Sa wakas, ay natuldukan ang matagal ng kayabangan at pagmamalabis ng negosyanteng ito. Habang siya ay nahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo, si Mang Ruben naman ay lalo pang nakilala hindi lamang bilang may-ari ng malalawak na lupain, kundi bilang isang huwaran ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Ang mga taong dati ay nagbubulong at nagdududa ay biglang lumapit sa kanya, nagbabaka sakaling matulungan sila sa kanilang pangangailangan. Hindi tumanggi si Mang Ruben. Sa halip, binuksan niya ang kanyang puso at mga proyekto para sa mga kapitbahay na minsang tumawa at nanghamak sa kanya. Nagpatayo siya ng mga maliit na negosyo sa baryo upang makapagbigay ng trabaho sa mga kabataan. Naglaan din siya ng pondo para sa mga eskolar na walang kakayahang makapag-aral. Ang mga dating nagdududa sa kanyang kakayahan ay ngayon ay nagpupunta sa kanya
upang humingi ng payo. Ang baryo na minsan ay puno ng tsismis at panlilibak ay unti-unting nagbago at napalitan ng pagkakaisa at sama-samang pagunlad. Sa tuwing nakikita siya ng mga tao, hindi nila maiwasang magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanilang mga maling akala noon. May mga kapitbahay na lumapit at nagsabi, "Mang Ruben, patawarin niyo po kami sa mga panlalait namin dati. Hindi namin alam na kayo pala ang taong may malasakit na mag-aangat sa amin." Ngumiti lamang siya at tumugon. Hindi kailanman naging sukatan ng respeto ang yaman o pinag-aralan. Ang mahalaga ay matuto tayong magpakumbaba at magtulungan. Maging ang mga kabataang unang nang asar sa kanya ay lumapit din at inamin ang kanilang pagkakamali. Hindi sila pinagalitan ni Mang Ruben. Sa halip ay pinaalalahanan niya silang gamitin ang kanilang talino at lakas sa tama at kapaki-pakinabang na paraan. Ang kanyang simpleng aral ay tumatak sa kanilang isip at mula noon ay nagsimula silang magbago ng ugali. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagbago ang anyo ng buong baryo. Ang dating pinagtatawa ng magsasaka ay naging haligi ng pagbabago at inspirasyon sa lahat. Sa bawat taniman na luntian at sa bawat batang nakapasok sa paaralan, malinaw ang bakas ng kanyang malasakit. Ang baryo ay hindi na lamang basta lugar ng mga magsasaka, kundi isang komunidad na nabuhay muli dahil sa isang taong pinili ang kabutihan kaysa galit. Habang patuloy na umuunlad ang baryo, dahil sa mga proyektong itinaguyod ni Mang Ruben, may ilang tao ring nagsimulang lumapit sa kanya, dala ang bigat ng konsensya. Isa-isa nilang inamin ang kanilang pagkakamali at ang mga panahong sila mismo ay nakisabay sa pangungutya laban sa kanya. Ang ilan ay halos hindi makatingin sa kanyang mga mata, dala ng hiya at pagsisisi. "Mang Ruben," sabi ng isa, "minsan po ako'y nakisama sa pagtawa at panlalait sa inyo. Hindi ko po alam na kayo pala ang magiging dahilan para makapasok sa kolehiyo ang aking anak. Sana po mapatawad ninyo ako." Ngumiti lamang si Mang Ruben at sagot niya, "Ang mahalaga ay natuto tayo. Lahat tayo'y nagkakamali. Pero kung marunong tayong humingi ng tawad at magbago, mas nagiging makabuluhan ang buhay." May iba pang lumapit. Mga taong minsang umismid sa kanya sa palengke o nagsabing wala siyang mararating. Ngayon, sila mismo ang humihingi ng tulong para makahanap ng trabaho o pagkakataong makapagsimula ng maliit na negosyo. Sa halip na ipamukha ang kanilang nagawa, mas pinili ni Mang Ruben na bigyan sila ng pagkakataon. Tinuruan niya silang magsumikap at magtiwala sa sarili. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa sarili, kundi sa kung paano mo natutulungan ang iba. Ngunit hindi lahat ay agad-agad na natuto. May ilan pa ring mahilig sa tsismis na pinagdudahan ang kanyang motibo. Sabi ng ilan, baka raw ginagamit lamang niya ang kanyang yaman para makuha ang simpatya ng tao. Ngunit kalaunan, nang makita nilang hindi siya tumitigil sa pagtulong, kahit walang kapalit, unti-unti na ring nabura ang kanilang alinlangan. Ang kanyang gawa ang siyang nagsilbing sagot sa lahat ng tanong. Tama. Sa bawat lumalapit na humihingi ng tawad, mas lalong nagiging malinaw ang aral na dala ng kanyang buhay. Hindi siya nagtanim ng galit kahit pa marami ang nang-api sa kanya noon. Pinakita niyang mas mabisa ang kabutihan kaysa sa paghihiganti. Sa kanyang mamasalita at halimbawa, natutunan ng mga tao na ang respeto ay hindi nakukuha sa pamimilit, kundi sa pag-uugali at malasakit sa kapwa. Mula sa baryo hanggang sa bayan, kumalat ang kwento ng isang magsasakang hinamak ngunit pinili pa ring magpatawad. Sa huli, hindi lang siya naging simbolo ng tagumpay, kundi ng pagbabago ng puso ng bawat taong minsan ay bumaliwala sa kanya. Ang kanyang kabutihang loob ang naging dahilan upang mas lalo siyang igalang ng lahat. Habang mas lumalawak ang impluensya ni Mang Ruben,
Hindi lamang ang kanyang baryo ang nakikinabang, undi maging ang buong probinsya. Dumating ang araw na kinilala siya ng pamahalaan bilang isa sa mga huwarang mamamayan dahil sa kanyang malasakit at inisyatiba para sa kapwa. Sa isang pagtitipon sa bayan, inimbitahan siya upang tanggapin ang parangal. Dumating siya sa okasyon na nakasuot pa rin ng kanyang simpleng barong. Dala ang kababaang loob na hindi kailanman nawala sa kanya. Pagpasok niya sa bulwagan, tumayo ang lahat bilang tanda ng paggalang. Ang dating mga taong minsang tumingin sa kanya ng mababa ay ngayon ay nakatayo upang kilalanin ang kanyang ginawa para sa nakararami. Sa kanyang talumpati, hindi niya ipinagyabang ang kanyang yaman o ang mga lupang nakapangalan sa kanya. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang paniniwala na ang lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay may tungkuling magtulungan. Hindi ko itinuring na akin lamang ang mga biyayang ito. Kung ang lupang minana ko ay magsisilbing tulay para makapagbigay ng ginhawa sa iba, iyon ang gagawin ko. Ang yaman ay mawawala, pero ang kabutihang ginawa mo para sa iba ay mananatili, aniya. Ang kanyang mga salita ay tumimo sa puso ng lahat ng naroroon. Samantala, sa baryo, patuloy na nararamdaman ang pagbabago. Ang mga kabataang minsang walang pangarap ay nagkaroon ng inspirasyon. Ang mga magsasaka na dating lugmok sa hirap ay natutong mag-organisa at sumabay sa mga proyektong itinayo ni Mang Ruben. Maging ang mga kababaihan ay nagkaroon ng kabuhayan mula sa mga programang ipinatupad niya. Ang dating baryong puno ng inggit at tsismis ay naging baryo ng pagkakaisa at pag-asa. Maging ang mga taong minsan ay nakipagsabwatan kay Don Ernesto ay lumapit kay Mang Ruben. Dala ang pangakong magbabago at handa ng tumulong. Hindi niya sila itinaboy, bagkus ay binigyan ng pagkakataon na makabawi. Para sa kanya, ang lahat ay may kakayahang magbago, basta't handa lamang silang aminin ang kanilang pagkakamali at magsimula muli. Sa paglipas ng mga buwan, naging simbolo ng inspirasyon si Mang Ruben, hindi lamang sa baryo, kundi sa buong probinsya. Siya ay hindi na lamang tinatawag na magsasaka, kundi bilang isang lider na marunong magpatawad, magmalasakit at magturo ng tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Ang parangal na ibinigay sa kanya ay naging patunay na ang isang taong minamaliit noon ay kayang maging haligi ng pagbabago kapag ang puso'y busilak at ang hangarin ay tapat. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang isang malaking pagtitipon sa bayan kung saan inimbitahan si Mang Ruben bilang pangunahing panauhin. Hindi lamang mga opisyal ng pamahalaan ang naroon, kundi pati mga magsasaka, kabataan, guro at mga taong natulungan ng kanyang mga proyekto. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan, ay agad na nagsitayuan ang lahat at sabay-sabay na nagpalakpakan. Ang dating mga mata na puno ng pangungutya ay ngayon ay puno na ng paghanga at paggalang. Ang mga kabataang dati nagtatawa sa kanya ay nakatingin na ngayon na parang isang huwaran. At ang mga kapitbahay na minsang nagsabi na wala siyang mararating ay nakatayo upang magbigay pugay. Sa gitna ng pagtitipon, ipinasya ng mga organizer na bigyan siya ng pagkilala, hindi lamang bilang negosyante, kundi ilang isang simbolo ng pagbabago. Tumanggap siya ng isang plake at medalyon na naglalaman ng salitang pag-asa ng bayan. Tahimik lamang siyang ngumiti habang tinatanggap ang parangal, ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niya ang bigat at halaga nito. Hindi niya kailanman inisip na darating ang panahon na siya, ang simpleng magsasakang hinamak, ay magiging dahilan ng pag-angat ng kanyang komunidad. Sa kanyang talumpati, nagsalita siya ng may kababaang loob. Ang lahat ng ito ay hindi ko magagawa kung hindi dahil sa inyo. Sa bawat kamay na tumulong, sa bawat puso na naniwala, at sa bawat taong natutong magpatawad, narito tayo ngayon. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan,
pero kaya kong tiyakin na ang hinaharap ay mas maliwanag para sa lahat. Ang kanyang mga salita ay sinabayan ng masigabong palakpakan at ang ilan ay nataluha. Pagkatapos ng programa, lumapit sa kanya ang ilang kabataan na dati nang hamak sa kanya. May luha sa kanilang mga mata nang sabihin nila, "Mang Ruben, kayo po ang aming inspirasyon. Patawad po sa lahat ng nasabi at nagawa namin noon." Hinaplos niya ang kanilang balikat at sagot niya, "Ang mahalaga ay natututo tayo. Hindi ako nagtatanim ng galit. Mas pipiliin ko na makita kayong nagbabago at nagtatagumpay." Sa gabing iyon, malinaw na ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang magsasakang naging bilyonaryo. Ito ay kwento ng isang taong piniling manatiling mabuti kahit sa gitna ng panghahamak. Isang taong nagpakita na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa respeto, malasakit at pagmamahal na ipinapasa mo sa kapwa. Sa harap ng lahat, si Mang Ruben ay tiningala bilang isang huwaran at ang kanyang pangalan ay naging alaala ng kabutihan na hinding-hindi malilimutan ng kanyang bayan.